Good evening. Hi, I'm Daniel. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So, wini-welcome po natin lahat ng ating mga ka-Bonfire Night na nakasubaybay ngayong gabi. Especially our pastors, our primary leaders, our cell leaders, and also yung mga invites po natin na first time lang sa Bonfire. Welcome po sa inyo. Amen to that. And we also welcome everyone sa mga aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So, bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God po sa ating Bonfire Things to Remember. So, nawa na talagang napanood natin and we must apply yung mga reminders sa ating Bonfire Things to Remember para talagang mas makapag-focus tayo while we are ongoing po sa ating gawain ngayong gabi. And make sure na talagang bawat isa sa atin, tag natin yung mga invites natin and also engage habang nanonood tayo sa ating Bonfire Night. Amen to that. That's why let us also be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Coming back to just me and you, just a heart song singing out of tune. I remember the simplicity, just to feel you here was everything. Stunned by your beauty, this is my offering, not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise, like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. Find me like a child again, full of wonder, full of innocence. Be
You make it easy to bring me, not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise, like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. Pure thanks, pure praise, nothing in the way. My heart, my love, this is all you want. This is all you want. This is all you want. And it's all about you, and it's all about you, and it's all about you, and it's all about you. Yeah, all about you, and it's all about you, and it's all about you, and it's all about you. Not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise, like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. Not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise, like a fragrance broken on the floor. Let my worship be pure. So thank you po sa ating CGS Philippines worship team
sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon at nawa na set po na ito yung atmosphere ng ating gawain ngayong gabi at sa ating mga tahanan or saan man tayo nanonood ngayon ng Bonfire Night na naihanda yung ating puso't isipan sa message na mapapakinggan natin through our Bonfire speaker tonight. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under Vernas Net, a leader of leaders, part of worship team, and one of the staff of School of Leaders 3. Let's welcome Aliza Nicole Pada. Good evening mga ka-bonfire at sa lahat po ng mga nanonood po ngayong gabi mula po sa ating mga pastors, primary leaders, mga leaders and disciples at sa lahat po ng invites ngayong gabing ito, no? Welcome po sa inyo and good evening po sa bawat isa. And nais ko rin po magpasalamat po una po sa ating Panginoon for this opportunity po, no, na makapagbahagi po muli ng mensahe ng ating Panginoon through Bonfire Night. And gusto ko rin po pasalamatan ng ating butihing pastor na si Pastor Rami Henares at ang kanyang may bahay na si Pastora Adelia Henares. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. So let's pray po. We praise you, Father God. Lord, maraming salamat Panginoon sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Lord God, we thank you, Lord God, for this time, Panginoon, na muli kami ay makakapakinig, Lord God, ng inyong salita, Lord God. We ask for the guidance of the Holy Spirit, Lord God. I ask, Panginoon, na buksan niyo ang puso't isipan ng lahat ng makakapakinig, ang lahat ng mga manonood ngayong gabing ito, Panginoon, at maraming magrema sa kanila. Sa inyo ko pa tinataas ang lahat ng to sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Ayan. So, tayo po ay dumako sa ating mensahe for tonight. So, ang atin pong theme is aligning my heart with God's desires. So, kamusta ba ang puso natin? Diba? Kamusta ba yung desire mo? Yan ba ay dinedesire din ng ating Panginoon para sa'yo? Or own desire lang natin siya? Diba? So, bago po ang lahat, buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms 37 verse 4 to 5. Ito po, alam ko familiar po ito sa inyo. Sabi po dito, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Amen. Diba? So, yung tanong ko po sa inyo kanina, no, ano ba yung dinedesire ng puso mo ngayon? Diba? Yan ba yung desire din ng Lord para sa'yo? Or personal desire mo lang siya? So, actually po nakita ko sa verse na to na ang desire na tinutukoy dito is yung desire ng Lord na inimpart niya sa puso natin. Kaya napakahalaga po, no, na alam talaga natin yung word ng Lord. At napakahalaga that we are caught by the vision para clear po sa atin kung ano ba talaga yung desire ng Panginoon para sa atin. So, it is not about our own desire, but God's desire. Kaya we need to align our heart sa nais po ng ating Panginoon. Kasi hindi naman po mag-a-adjust ang Lord sa kung ano yung gusto natin. 'Di ba po? Hindi po nagko-compromise ang salita ng ating Panginoon. Kundi tayo po talaga ang makiki-align doon sa word ng ating Lord. So, 'di ba dati po ang gusto lang natin naman talaga, no? Sa atin, na mga nandito na po, no, sa prime age natin, gusto lang talaga natin dati na nag-aaral pa tayo, yun, makapagtapos tayo ng pag-aaral, makapag-work, makabili ng mga gusto natin, di ba? Or matulungan natin yung pamilya natin, di ba? Pero po,
nung tayo ay nakot na ng vision, hindi pala yun yung pinaka main purpose natin. 'Di ba? Nag-iiba na rin yung desire natin. Once we are caught by the vision, nag-iiba po ang desire natin. Dati more on personal things eh. Pero ngayon, hindi na po siya ganun. 'Di ba? So na-input na po sa atin kung ano yung desire ng ating Panginoon. Which is, number 1 po is of course to win souls and make them disciples. No po? Amen po, no? So, sabi nga po dito, no, yung mga yun po na binigay ko, that is one of the example na example of aligning our heart sa desire ng Lord. That it is not our own desire, but the desire of our Lord Jesus Christ. So, isa din po, actually po, ito talaga yun, isa din sa reason kung bakit gusto ko po ito ibahagi sa bawat isa, dahil po sa mga nagdaan nating devotion. Di ba po, kung nasubaybayan niyo po yung devotion natin itong mga nakaraan sa Numbers, kung tutusin, hindi lang talaga siya mga pangalan. Pero as we dwell doon sa Word of God, doon sa book na yon, may intindihan natin, no, na ang titigas pala ng ulo ng mga Israelita. Ano po? Kumbaga, kung habang nagde-devotion po kayo, ini-imagine ninyo yung journey nila, yung nangyayari sa kanila. Dalawa yung naramdaman ko po. Una, natatawa po ako sa kanila at nakakaramdam ako ng inis kasi ang tigas ng ulo naman ng mga ito, 'di ba? Pero di natin alam, tayo rin ganun, 'di ba po? Ako rin pala 'yun, 'di ba? So, dun sa Book of Numbers po, nakita natin dun yung katigasan ng ulo ng mga Israelita, no po? So, imagine natin, no, sa mga una pong mga chapter, ang sabi doon, 'di ba, pinalaya po sila ng ating Panginoon, 'di ba po? Nakalaya sila sa pagkaalipin sa Ehipto. No, every day po sila sinusuplayan ng Lord ng pagkain. Isipin niyo po 'yun, straight from heaven. No, yung pagkain po nila, yung manna. Every day po 'yun, well provided sila. And napakadami ng himala ang ginawa ng Lord o pinakita sa kanila ng Panginoon, yet they complain. Lahat ng yon na pinakita, pinamalas ng Panginoon before their eyes, still nag-complain pa rin sila over petty things. 'Di ba po? Ano po yung naging reason ng mga Israelita? Na-miss daw po nila yung buhay sa Ehipto kasi nakakain daw po nila yung mga gusto nila. Ayan. Pagkain lang po yun, ha. Na-miss daw nila yung mga pagkain doon nung nasa Ehipto pa sila. Na sabi nga po doon, na mas nanaisin pa daw po nila na bumalik doon sa pagkaalipin para makakain lang ng gusto nilang pagkain dahil nagrereklamo sila sa paulit-ulit nilang kinakain na mana. Na yung mana na yun, galing po sa ating Panginoon. 'Di ba po? Imagine po natin, they desire for something na pang sarili just to satisfy themselves. At isa po yan sa mga nakita ko na dapat natin na mas asamin na dapat tayo po ay let's hunger over heavenly things than worldly things. So, nakita ko po kasi yung heart ng mga Israelita, no, yung mga tao po, nagkaroon po sila ng ng discontent heart. Hindi na po naging tama ang kanilang puso. Kaya nga ang heart ng isang tao ay napaka-importante po pagdating sa pag-align ng desire ng Panginoon sa atin. Kaya po, actually doon po iikot din yung topic natin tonight. So may may hinanda po ako na acronym po ng word na heart. So, ito po yung una nating point. So, first point, H is hunger for heavenly things. Isa po sa kinrave, no, yung mga cravings ng Israelita is pagkain. And we all know naman, 'di ba, na
yung pagkain na yan yung naging reason bakit sila nagreklamo sa ating Panginoon. Bakit sila naging ungrateful. Diba? They did not long for heavenly things. Instead, mas hinanap nila yung kinakain nila sa Ehipto kung saan naman sila inaalipin sila, 'di ba? Kung kayo po yung tatanungin ko, ano po ba yung mga cravings nyo ngayon? Ano ba yung kinikrave nyo ngayon, di ba? Uso kasi ngayon yung mga samgyup, di ba? Yung mga unlimited food, mga buffet, di ba? Yan yung kape, yan na yung mga cravings natin ngayon eh. Which is hindi po nalalayo kasi yung mga Israelita, ano yung kinikrave nila? Karne. Yung mga leeks, onions, ayan. Pang samgyup talaga, no? Mga side dish yun ng samgyup eh, no? Pero, kumbaga biblical pala talaga siya, no? Yung nagki-crave sa mga ganong pagkain, no? Minsan ganito po tayo. Ganon yung nagiging thinking natin, no? Ang hirap kasi lang, no, na maintindihan yung nais ng Lord sa buhay natin because we crave for worldly things instead of heavenly things. Napakahirap po para sa atin na maintindihan kung ano yung desire ng Panginoon para sa akin, para sa atin, kung ang gusto ko naman is yung mga pang-worldly things. Hindi ko po maiintindihan kung ano ba ang gusto ng Panginoon. And vice versa din, hindi maiintindihan ng mga tao na hindi kilala ang Lord at ang kanyang salita. Kung ano yung nais ng Panginoon sa kanila, kung more on ang buhay nila is nakapaikot sa mundo. Di ba po? So, isipin po natin, well provided naman ang mga Israelita, still nag-complain sila, ang tigas ng ulo nila, no? At ang naging problem po nila is yung heart. No, may heart of, ano po ulit yon? Heart of discontent. So, naging ungrateful sila sa Lord na mas nais nila na makuha yung own desire nila over what God's desire. Alam niyo po, isa sa makikita natin, no, kung bakit nagrereklamo ang isang tao, kasi hindi nasusunod yung sarili nilang kagustuhan. Kaya nagrereklamo. At ayun yung nangyari sa mga Israelita. So, kaya po yung number 2 po natin, no, starts with naman, express thanksgiving. Amen. No? When was the last time na you express yourselves sa Lord? Kung gaano ka-thankful sa Kanya? Sige nga po, pa-comment dyan. Kailan ka ba huling nagpasalamat sa Panginoon? 'Di ba? So, sa pagsubaybay natin sa mga Israelita, nakita natin na imbis na magpasalamat sila sa Panginoon, lagi pa sila nakakaisip ng irereklamo sa Lord. 'Di ba? Imbis na, Lord, salamat sa pag-sustain sa amin sa araw-araw, salamat sa pagkain, 'di ba? Salamat sa protection, salamat sa direction, sa guidance, 'di ba? Ang nangyayari po, habang tumatagal, lalo pa silang nagrereklamo. Kaya tuloy si Moses, 'di ba? Nagrant na rin siya kay Lord, 'di ba? Lord, bakit ba ganito yung mga taong ito, ganyan, 'di ba? Isipin niyo parang 'di ba same din halimbawa tayo bilang mga leader, 'di ba? Kapag nakakaranas tayo na yung mga cell member natin nagrereklamo, ang daming excuses. Yan, 'di ba? Parang nakakaano din no, na Lord, bakit ba ganito si di ba? Pero yun yung ginawa ni Moses, no? Kinausap niya ang Lord dahil nga dun sa burden na nararamdaman niya, 'di ba? So, bilang sa mga leader po, no, at para maintindihan din ng ng cell members, mga inaalagaan natin, na burden din po sa isang leader kapag napapakinggan niya yung mga inaalagaan niya na reklamador. 'Di ba? Na full of excuses. No? Yung isang mga example yan, yung kapag wala daw mga load, yung mga cell member, 'di ba? Walang mga load, pero makikita mo naman, updated ang notes, di ba? Minsan doon na tayo bumabase kapag naka-online sila, no? Pag updated yung mga notes nila, mga pa yan, mga ma-emotional, di ba? So, pero yun nga po, di ba? Pag, yun nga, nakakarinig tayo ng mga pagrereklamo sa kanila,
burden din yun sa atin ng mga leader, 'di ba? So, isipin po natin kung tayo yun lagi yung maririnig sa atin nila pastor or ng Lord, no? Ayun yung laging buhang bibig natin. Ibig sabihin no, nagiging burden pala tayo, 'di ba? Instead of expressing ourselves in a way na pagpapasalamat sa Panginoon, ang pag-express natin is yung pagrereklamo, 'di ba po? So, ito pa, sample lang po, lately lang, 'di ba? Mga karamihan sa atin, alam ko dito, ano sila, parang ang lamig, 'di ba? Sobrang lamig naman ngayong January, February, 'di ba? Pero pag nag-summer, tingnan mo magrereklamo ulit 'yan. Ang init naman. 'Di ba? Hindi na alam nung panahon kung saan siya lulugar eh. 'Di ba? Kasi nagrereklamo kahit anong season nagrereklamo talaga tayo. 'Di ba? Kapag ang lamig gusto natin, medyo mainit. Kapag sobrang init, gusto naman natin umulan na para lumamig, 'di ba? So hindi na alam kung ano talagang gusto. 'Di ba? So parang nagiging Israelita na din tayo minsan no, kung pagdating sa ating pagrereklamo. At sa pagiging mareklamo po natin, yan ang naghihinder bakit malabo sa atin ang desire ng Panginoon. 'Di ba po? Baka mamaya kaya malabo sa atin yung nais ng Lord pa na i-impart sa ating puso is because marami pa tayong inirereklamo. So instead of being grateful and thanking Him for everything, we keep on complaining, 'di ba, sa ating Panginoon. So, kailan ka ba talaga huli nagpasalamat sa Lord? Pagpapasalamat na in a way, hindi lang dahil sa nasagot ang prayer mo, 'di ba? Hindi lang dahil puro answered prayer or mga magagandang bagay ang natanggap mo. But, iba kasi yung pagpapasalamat sa Panginoon in the midst of wilderness and in distress. So, dun natin talaga maibibigay ang ma-express sa Panginoon ang ating pagpapasalamat kapag tayo ay nagpapasalamat pa rin sa kabila ng ating pinagdadaanan, 'di ba? So it's either you worship the Lord, you pray, no? Binibless mo ang Lord through offering, in tithes mo, 'di ba? Pagwiwin natin ng souls, in actions, 'di ba? So maraming way para po tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon, no? Keep on expressing sa Lord kung gaano ka ka-thankful instead of expressing more of your distress sa Kanya. And having a grateful heart is healthy. So, yan yung yan yung, minsan kasi kapag tayo, marami na tayong kinikimkim sa puso natin, lumalabas talaga yan kung paano tayo mamuhay, paano tayo magsalita, 'di ba? At syempre, gusto ng Lord na magkaroon tayo ng grateful heart, 'di ba? And number 3, sabi po dito, appreciate His blessing. So hindi ka lang thankful, 'di ba? Pero ina-appreciate mo pa yung mga pagpapalang natanggap mo sa Kanya, either good or bad, 'di ba? Hindi lang naman mabubuting bagay ang dapat natin tanggapin sa Panginoon, 'di ba? At ni-remind tayo diyan, no. So, let's appreciate everything in every season and learn from it. Yung mga Israelita, hindi nila na-appreciate yung ginawa ng Lord sa kanila, 'di ba? Kasi anong nangyari? Nauna sa kanila yung pagrereklamo. Pero on the other hand po, 'di ba? Ang sarap po sa pakiramdam na ma-appreciate yung sa atin personally, 'di ba, pag nagbibigay po tayo, napakasarap sa pakiramdam na i-appreciate 'yun, no, yung pagbibigay ng regalo, ng time natin sa kanila, 'di ba? So, isipin mo pag nagbigay ka ng regalo tapos sinabi pa sa ito lang. ano mararamdaman mo? 'Di ba, parang maiinis ka din, 'di ba? At nagbigay ka na, nagreklamo pa, 'di ba? So maiintindihan din natin kung ano yung nararamdaman ni Moses at saka ng Lord dahil sa pagrereklamo nila, no? Kahit na paulit-ulit man yung kinakain ng mga Israelita, hindi ibig sabihin nun, hindi na dapat nila i-appreciate yung pagpapalang binigay ng Lord sa kanila. 'Di ba? The fact na patuloy na nagpo-provide ang Lord sa kanila, sa atin, we are still blessed, no? Isipin niyo po, ako po, sobrang thankful po ako sa Lord kasi as I look back po, no, nung nag-uumpisa pa lang din po ako,
naiisip ko po dati nung mag-o-open pa lang ako ng cell group ko, talagang nilalakad po namin dito kung san-san pa kaming iskinita susuot, di ba? Bahala na kung mahabol ng aso eh. Basta makapagsundo ka lang ng alaga mo dati, 'di ba? Para madala lang talaga sila sa sa cell group o sa church, no? Pero ngayon po, 'di ba, praise God, ang bawat isa sa atin, alam ko unti-unti na tayong binibless. Yung iba nagkakaroon na ng kotse, 'di ba po? Yung iba nagkakaroon na ng sarili nilang bahay, ng business, 'di ba? At dati, kumbaga, yung mga past na hardship noon, yun yung mga bagay na ilulook forward, gusto natin na ilook forward na ngayon, nararanasan ko to, pero dadating yung panahon na mas lalo akong pagpapalain ng Panginoon. Dahil patuloy akong nananampalataya sa Kanya kahit na nasa gitna ng kahirapan. Di ba po? Dati may naano lang din po ako, may nabasa ako sa isang platform. Sabi doon, hindi na madami yung tubig o sabaw ng instant noodles. Kasi ngayon, kahit ilang piraso, kaya mo nang bumili. 'Di ba? Hindi na inuulam ang toyo. 'Di ba? Kasi ngayon, binless ka na ng Lord at kayang-kaya mo na mag-provide ng pagkain sa iyong family. 'Di ba po? So, napakasarap sa pakiramdam kung paano tayo ni-level up ng ating Panginoon. 'Di ba? So, every step in every season, tayo po ay matutong mag-appreciate. Kasi yan po yung gagamitin ng Lord na testimony din natin para sa ibang tao. And alam niyo po, mas lalo ko rin na-appreciate yung galaw ng Panginoon pag may mga pinagdadaanan talaga ako personally. Kasi alam ko na magiging yun nga po, testimony ko siya, na mababahagi ko siya sa mga inaalagaan ko. 'Di ba? At sila din, ganun din, i-look forward nila na, ito, napagtagumpayan nga to nila ate. Kaya ko rin to, 'di ba? Sa tulong ng Panginoon. No, hindi na, dati yun yung quote natin, no, hindi na madami yung tubig o sabaw ng instant noodles. Ngayon, hindi na ako nangangamba dahil alam kong kasama kita, Lord. 'Di ba? So, for our fourth point, resist worldly desire. Ayan. So, ano po ba ibig sabihin ng resist? Ibig sabihin po nito is, sa Tagalog is, pagpigil o ating paglaban, 'di ba? Nilalabanan natin, no? Kasi yung desire natin talaga na bilang tao is more on sa temptation 'yan, pleasure, no? Yung worldly things talaga. Kailangan natin paglabanan yung mga desire na yun para maipaglaban natin yung desire ng Panginoon para sa atin. So, mali ang pinaglalaban natin kung ito naman ay makamundo. And alam niyo po bakit nagkikrave yung mga Israelita din ng karne habang sila ay naglalakbay? Napansin niyo po ba doon? Sa may po tayo, chapter 11 ng Numbers. Nung naglalakbay po kasi yung mga Israelita, may nakasabay po sila na group of people din, no, na hindi po sila mga Israelites, no, na naglalakbay din kasama nila. At may isa doon, yung mga grupo na yun, siguro napagod na din sila, no, nag-crave sila sa pagkain, nag-crave sa karne. At anong ginawa ng mga Israelitang nakapakinig? Nainggit. 'Di ba? Nainggit sila. Kaya ano nangyari? Pag naiinggit, anong nangyayari? Nahahawa, 'di ba? Gusto nila, hala, ako din. Gusto ko din noon, 'di ba? Yan, 'di ba? May makaka-relate siguro sa akin dito, 'di ba? Kapag may mga nagkayayaan na talaga, hala, oo nga, 'di ba? So, yung mga Israelita na yun, na-tempt sila. Kaya, ano ginawa nila? Nagreklamo na sila kay Moses, no? So, as a follower of Christ, no, as a disciple, sa atin po, no, stop desiring things na temporary lang naman tayo masasatisfy. 'Di ba? So, imagine niyo po, no, kung kung naisip lang din noon, no, ng mga Israelita na sabi kasi nila, 'di ba, okay lang na bumalik ako doon basta makain ko yung mga gusto kong kainin. No? Payag ka, makakakain ka ng gusto mo. Pero nagbubuhat ka ng malalaking bato, tapos nilalatigo ka. Payag ka ba noon?
'Di ba? Makakakain ka naman, pero duguan ka lang, 'di ba? So, never crave. Ito po. Never crave for what God freed us from. Kung pinalaya ka na dyan ng Lord, huwag mo nang balikan. 'Di ba? Resist. Labanan natin. No? Lalo na sa mga nakaranas po ng mga bisyo, kung ano mang bisyo yan, 'di ba? Kung pinalaya na po tayo dyan ng Panginoon, desire po yun ng Lord. Hindi lang dahil sa gusto natin. Gusto kasi ng Lord na makalaya ka dyan sa bisyo na yan. At wag na nating asamin na bumalik. 'Di ba? Kasi kapag bumalik ka pa dyan, baka mas matindi pa, 'di ba, ang mangyari sa atin. No? Pinalaya ka na ng Lord dyan, labanan mo na lang na wag bumalik. Hindi desire ng Lord na maging alipin tayo. Kaya nga 'di ba, gumawa ng paraan ang Lord para makalaya sa Ehipto ang mga Israelita. Kasi may purpose ang Lord sa mga Israelita, 'di ba? Mga pinili sila. So desire ng Lord sa kanila, 'di ba, maging great nation. Pero ang desire naman nila maging alipin lang at makakain. Ang layo po, no? Ang Lord, gusto ng Lord sa kanila, great nation. Sila gusto lang nilang makakain, kahit na alipin sila. So, napakalayo ng desire ng Panginoon sa desire ng tao. Kaya wag mo naisin yung desire mo. Wag mong gustuhin yung gusto mo. Gustuhin natin kung ano yung gusto ng Lord. Sabi nga po sa 1 John 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father but from the world. 17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. 'Di ba? Kaya wag na natin naisin kung ano yung nais ng mundo. 'Di ba? Makakasira lang 'yan sa atin. So, last point po, number 5. Treasure His provision. Amen. A discontent heart will never acknowledge God's provision. At ano po yung puso ng mga Israelita? Discontent. Kaya, hindi po sapat sa kanila yung provision na binibigay ng Lord. No? So, tandaan po natin to. Kapag discontent ka, hindi ka masasatisfy sa kung ano yung ibibigay ng Lord sa'yo. Kakawala ka dyan. 'Di ba? Kaya, napakahalaga ng puso natin na i-align natin sa kung ano yung gusto ng Panginoon. 'Di ba po? The Lord provided what we need. Ang puso natin ang problema. Iba ang dinidesire. So, if we align our heart sa kung ano man yung nais ng Lord. Kung gusto ng Lord na mag-lead ka, kung gusto ng Lord na mag-mission ka, kung gusto ng Lord na ikaw ang manguna sa family mo, gawin mo. 'Di ba po? Kasi yun yung desire ng Lord para sa iyo, 'di ba? So, ako po personally sobrang grateful ako sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko. At alam ko kayo rin po, kung ano man yung estado nyo ngayon, sa buhay nyo, though nandun yung hardship, nandun man tayo sa wilderness, no, nasa drought man tayo, still, kailangan nating maging grateful sa provision ng Lord. Be thankful that we are sheltered. Be thankful na nakakakain ka ng more than 3 sa isang araw. 'Di ba? Nakukuha mo man yung mga kinikrave mong mga pagkain o gawin. 'Di ba? Kahit naman may mga pinagdadaanan tayo, still the Lord provides. So, isipin natin, no, this is more than what we prayed for. This is more than what I prayed for. Yung pagsalita po ngayon, ang pinagpipray ko lang dati is magkaroon ako ng cell group para mabahagi ko sa kanila yung word ng Lord. Pero yung ngayon po na nagagamit tayo sa pagbahagi ng word, saang mangsulok ng mundo through social media is more than what I prayed for. So, imagine po, no, we are
His treasured possession. Tayo po ay mga treasured possession ng Panginoon. So in return, we must treasure His provision. Ano man yung mga pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, be grateful for it. At sa huling verse po na iiwan ko, makikita po sa Isaiah 26 verse 8, sabi po dito, "Yes, Lord, walking in the way of your laws, we wait for you. Your name and renown are the desire of our hearts." Ang dapat natin i-desire sa puso natin na nais ng Panginoon ay makilala siya sa kung sino man. 'Di ba? Kung sino mang tao ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sila ang bahagian natin dahil yun ang nais ng ating Panginoon. So in conclusion po, aligning our heart to God's desire can help us understand that nothing in this world can satisfy us, and God's desire is not just to satisfy our cravings and wants, but to walk with Him daily. Having a grateful heart protects us from longing for what is outside of His will and desire. Imagine yung desire ng Lord, pinoproteksyonan tayo. 'Di ba? Tapos, ang gusto natin, masunod yung desire natin. So, when we choose gratitude, we realign our desires with His purpose. So, wag po natin kalimutan na tayo po ay manatili na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na ating natatanggap sa Panginoon. No, yung puso po natin ating ingatan na wag po tayo makontaminate, hindi tayo maging toxic sa kung ano man yung ating napapakinggan. So, if tayo ay naging reklamador, ungrateful, may discontent heart, it's time to realign our hearts and seek the desire of the Lord. So, yun lamang po ang aking message tonight. So, I hope po kayo ay na-bless. Tayo po ay dumako sa ating closing prayer. Let's pray po. We praise you, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa aming lahat. We thank you, Lord God, for all the blessings, Lord God, na pinagkaloob niyo sa amin, sa lahat ng bagay na inyo pong pinrovide sa amin, sa aming family, Lord God. We ask, Lord, that you'll cleanse our heart, Panginoon. Ano man yung desire namin, ay alisin niyo, Panginoon, at palitan mo, Lord God, ng desire mo sa amin na nais mong ma-fulfill namin, Lord God. I pray na ang lahat ng mga nanonood ngayong gabi, lahat ng mga nakikinig ngayong gabing ito, Panginoon, ay patuloy niyo po silang pagpalain, Lord God, at ikaw ang siyang makita, Panginoon, sa aming buhay at hindi ang aming mga sarili. Sa inyo ko po itinataas ang lahat ng ito sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. So thank you po and God bless. We are here tonight to show our gratitude to you, Jesus. Lead us, Lord. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song I sing and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, praise you, Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, so come on, my soul, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Hey. Spirit, fill us with your fruit. For the last time, you give me love, joy, peace, patience, and faithfulness. Your goodness is here now, self-control, kindness, and gentleness. Oh, you give your heart to me. Oh, you give your heart to me. You give me love, joy, peace, patience, and faithfulness. Your goodness is here now, self-control, kindness, and gentleness. Oh, you give your heart to me. Hallelujah, hallelujah.
God and thank you, Nicole, sa message na hinatid nyo sa aming gabi ngayon sa ating bonfire night. And we also encourage everyone na patuloy nyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using this hashtag. So maraming salamat po sa mga ka-bonfire night natin na nanatili hanggang wakas ng ating gawain. So keep that good habit po na sa lahat ng mga gawain natin, mapa face-to-face man o mapa online, talaga yun na simulan natin ay tinatapos po natin. No? So kasi nandiyan yung blessing, no, pag tinatapos po natin yung mga gawain, lalo na pag sentro nito ang ating Panginoon. So we encourage about isa po ng mga ka-bonfire night natin na nakasubaybay ngayong gabi to follow our social media sites. Nandiyan po yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating CGS Philippines Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. So yung mga platforms na ito, talagang maximize natin ito to execute the vision talaga effectively at mas marami pa po tayong win na soul, ma-develop na disciple and leaders. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon ng 6 a.m. Kaya Sabado pa lang andun na yung minamaximize na natin at ini-encourage na natin ang ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay mabless sa message na ihahatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless.